Ang lihim na mayaman na tao kabanata 8, ngumisi si Danny bago sinabing, oo, siya nga. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Nigel at mabilis niyang binawi ang kamay na iniabot niya kay Gerald. Pagkatapos, tinapik niya si Gerald sa balikat bago sinabing, Brother Gerald, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Nakilala ko rin ang dating kasintahan mo na si Savia. Ang ganda niya talaga. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil inagaw sa'yo ng kapatid ko ang kasintahan mo. Siya nga pala, kung gusto mong magsaya sa Mayberry Commercial Street, banggitin mo lang ang pangalan ko at makakakuha ka agad ng 30% diskwento. Humihingi ng paumanhin si Nigel sa isang magaan na pamamaraan. Kapatid na Nigel, wala nang silbi kahit banggitin pa niya ang pangalan mo dahil wala naman siyang magagawa sa kalyeng ito. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Alice at ng kanyang mga kasama sa kwarto ang kanilang sarili na tumawa ng malakas. Pasensya na, noong sinabi ni Yuri na umibig siya sa kasintahan ng isang mahirap na lalaki, inakala kong hindi naman ganoon kaganda ang babae pero nasulyapan ko siya noong magpunta ako sa inyong universidad noong isang araw. Nang makita ko kung gaano kaganda si Savia, naisip ko talaga na mayaman ka talaga. Sagot ni Nigel habang tumatawa. Paano ito nangyari? Ha 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 ha. Tumawa si Danny. Isa pa, kapatid na Nigel, ikaw ang nagbigay kay Yuri ng ideya na i-text si Savia at gastusin ang pera niya para makuha niya ito mula kay Gerald. Nag-text si Yuri kay Savia wala pang kalahating oras bago ito pumayag na makipaghiwalay kay Gerald. Nabaliw si Harper sa puntong ito at maging si Noemi ay nagalit nang marinig ang mga sinabi ni Nigel. Anong ibig mong sabihin? Mabuti ba kayo dahil mayaman kayo? Tumayo si Harper at sinigawan si Nigel. Bahagyang kumunot ang mga talukap ni Nigel bago niya sinabing, mga kaibigan, hindi ito tungkol sa pera. Kung sino man ang pinakamamahal at pinakaiingatan sa mga babae ay dapat nakarapat-dapat sa magandang babae. Bakit hindi ninyo tanungin ang magandang si Alice kung tama ang sinasabi ko? Si Alice, na matagal nang nagmamasid sa bawat galaw ni Nigel, ay nakaramdam na si Nigel ay talagang guwapo at may mabuting asal. Bukod pa rito, dahil masama ang impresyon niya kay Gerald, tumango si Alice nang marinig ang sinabi ni Nigel. Nakilala na niya si Savia dati at talagang naramdaman niyang bagay na bagay si Savia para kay Gerald. Kaya sa tingin mo ba ay karapat-dapat mamatay ang isang tao dahil lang sa sila ay mahirap? Kaya ang mga mahihirap ay wala ngang nararamdaman? Ibig sabihin ba nito ay maaari mong paglaruan ang damdamin ng ibang tao kahit kailan mo gusto dahil lang sa tingin mo ay mas mayaman ka kaysa sa kanila? Sa oras na ito, si Gerald na matiyagang nakaupo sa buong oras na ito ay biglang tumayo. Namumula ang mga mata niya at nakakuyom ang mga kamao habang nakatitig kay Nigel nang may galit. Kaya niloko at pinakialaman niya ang buhay niya para lang sa kasiyahan niya. Noong una, plinano ni Gerald na tiisin ang lahat ng kahihiyan at insulto dahil kaarawan naman ni Noemi. Gayunpaman, hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang galit. Hindi maiwasan ni Alice na tumingin kay Gerald nang may pandidiri. Hindi lang siya kawawa, hindi ba niya matiis kung may magsabi ng masama tungkol sa kanya? Nagalit din si Blondie. Gerald, sino ka sa tingin mo? Paano mo nagawang kausapin si kapatid na Nigel ng ganyan? Alam mo ba ang ginagawa mo? Para patunayan ang sarili sa harap ni Nigel, kumuha si Blondie ng isang bote ng alak bago ito ibato kay Gerald. Hindi ito ang unang beses na sinaktan niya si Gerald. Bukod dito, kinailangan niyang gawin ito dahil gusto niyang ipakita ang kanyang katapatan at dedikasyon kay Nigel. Gerald, mag-ingat ka. Mabilis na hinila ni Harper palayo si Gerald gamit ang mabilis na mga mata at kamay. Lumipad ang bote lampas kay Gerald at hindi siya tinamaan. Agad na nabasag ang tangke ng isda na nakalagay sa pribadong silid. Naku, napalingon ang lahat sa basag na tangke ng isda. Ito, natigilan si Blondie, namutla agad ang mukha niya kahit na sina Danny at Nigel ay nagulat sa oras na ito. Sus Mariosep, ang mahal naman nitong arawana, sigaw ni Danny habang nakatitig kay Blondie sa matinding takot. Hindi nakapagsalita si Blondie habang nilulunok ang kanyang laway. Kapatid na Danny, kapatid na Nigel, hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga inaasahan na iiwasan ni Gerald ang bote ng alak. Hindi ko talaga sinasadyang gawin ito. Pagkatapos, sumulyap si Blondie kay Gerald na may galit na ekspresyon sa mukha.
Amayan, hindi natin dapat sisihin si Blondie dito. Hindi dapat iwasan ni Gerald ang bote ng alak. Tutal, kung natamaan man siya, dapat tinanggap na lang niya ito na parang isang lalaki. Ano ba ang problema? Bakit ka lumayo? Kahit takot na takot ang mga babae, sinisi pa rin nilang lahat si Gerald sa pag-iwas sa bote ng alak. Anong nangyari dito? Sa oras na ito, isa sa mga waiter staff na nakarinig ng malakas na tunog at nagmamadaling pumasok sa pribadong silid kasama ang ilang mga security guard. Basag ang tangke ng isda na may lamang arowana sa pribadong silid. Ang pinuno ng pangkat ng security ay nakatingin sa karamihan ng tao bago siya nagtanong sino ang gumawa nito. Ang arowana fish na ito ay inangkat mula sa Malaysia at napakahalaga at walang katumbas na halaga. Paano ito nabasag habang siya ay nakaduty? Natigilan ang pinuno ng security team. Kapatid na Barry, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Sa tingin mo ba maitatago mo ito kay Brother Flynn? Mabilis na kumuha ng sigarilyo si Nigel bago niya ito maibigay kay Barry. Itinaas ni Barry ang kanyang kamay para agad natanggihan ang sigarilyo. Nigel, dapat mong maunawaan na napakamahal ng isdang ito. Wala akong paraan para matulungan ka rito. Wala akong ibang magagawa kundi tawagan agad ang manager. Pagkatapos nito, nagsalita kaagad si Barry sa kanyang walkie-talkie. Maya-maya pa, isang lalaking nasa edad 30 ang lumapit kasama ang isang grupo ng mga tao. Siya ay walang iba kundi ang tagapamahala ng Emperor Karaoke Bar, si Flynn Lexington. Kapatid na Flynn, bati ni Nigel na nakangiti. Tiningnan ni Flynn ang kalat sa pribadong silid. Pagkatapos nito, kumunot ang noo niya bago sinabi, Nigel, anong nangyari? Bakit sinira ninyo ang tangke ng isda? Hindi. Bakit naman namin gagawin yon, kapatid na Flynn? Hindi sinasadyang nabasag ng isa sa mga kapatid ko ang tangke ng isda dahil sa sobrang inis niya. Napakagalang ni Nigel nang kausapin niya si Flynn. Kahit na si Flynn ay tagapamahala lamang ng Emperor Karaoke Bar, alam ng lahat na nagtatrabaho lang siya para kay Zach Lyle. Kahit ang sariling ama ni Flynn ay kinailangang maging magalang kapag kinakausap siya nito. Nilunok ni Blondie ang kanyang laway bago tumayo at sinabing, kapatid na Flynn, kasalanan ko ang lahat ng ito. Galit na galit ako kaya binato ko siya ng bote ng alak. Dahil dito, naiwasan niya ang bote ng alak at ang bote ng alak ay tumama sa tangke ng isda. Tumingin si Flynn kay Blondie nang may galit na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ay sinipa niya si Blondie sa tiyan bago ito kumuha ng isa pang bote ng alak at direktang hinampas sa ulo. Galit ka ba? Ako rin. Galit na galit ngayon. Ano? Lahat ng mga babae ay takot na takot sa oras na ito. Ano ang dapat nating gawin? Ang tangke ng isda para sa arowana ay ginawa para umakma sa panloob na dekorasyon ng pribadong silid na ito. Sa simula, dapat ay doble ang binayaran mo sana sa halaga ng tangke para sa paglabag dito. Pero Nigel, igagalang kita sa ngalan ng iyong ama at sisingilin lang kita ng orihinal na presyo ng tangke na $200,000. Huwag mong sabihing hindi kita tinutulungan. Pagkatapos nito, lumabas agad si Flynn sa pribadong silid. Natural lang, patuloy na binabantayan ng 2 bodyguard ang pinto sa oras na ito. Ano ang dapat nating gawin? Kapatid na Danny, $5,000 na lang ang meron ako, sabi ni Blondie habang nakaupo at umaagos ang dugo sa kanyang ulo. Nagsalita si Danny at sumagot, mayroon akong $50,000 na dapat ay aking allowance para sa susunod na buwan. Galit na galit si Noemi. Gayunpaman, dahil nandito ang lahat para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, hindi makatuwiran para sa kanya na baliwalain na lang ang bagay na ito. Sa makatuwid, sumagot si Noemi, mayroon akong halos $10,000. Nagsimulang magtipon-tipon ang lahat ng nasa pribadong silid ng kani-kanilang pera. Maging si Alice ay nagpasyang mag-ambag din ng $10,000 para sa pinsala. Sa huli, hindi man lang sila nakakolekta ng $100,000. Huwag kang mag-alala. Tatanungin ko si kapatid na Flynn kung pwede niya tayong bigyan ng karagdagang diskwento, sabi ni Nigel bago siya pumasok sa silid. Paano ito magiging posible? Nagkakagulo ang mga tao sa pribadong silid. Hindi ko dapat ipinagdiwang ang kaarawan ko. Tatawagan ko na lang si Papa ngayon, sigaw ni Noemi habang pinapadyak ang mga paa sa pag-aalala. Agad siyang pinigilan ni Alice bago pa man niya sabihin, Noemi, paano namin hihingin sa iyo ang bayad para sa ganitong halaga? Sa tingin ko, ang taong nagsimulang mang-asar sa iba ang dapat managot sa pagbabayad ng mga danyos. Pagkatapos nito, tumingin si Alice kay Gerald. Gerald, kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang nagpasimula ng gulo kay kapatid na Nigel. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagagalit si Blondie at sinubukang hampasin ka ng bote ng alak. Malamig na, sabi ni
Alice. Oo, pumayag agad ang grupo ng mga batang babae. Sa pagkakataong ito, muling nagsalita si Noemi. Tumigil ka na nga, tigilan mo na ang pagsisi kay Gerald sa lahat. Hindi nyo kailangang mag-alala tungkol sa perang ito. Dahil nandito tayo para ipagdiwang ang kaarawan ko, sisiguraduhin kong babayaran ko ang mga danyos kahit ano pa ang mangyari ko. Pagkatapos nito, sinubukan ni Noemi na tawagan ang kanyang ama. Sa kabilang banda, ang iba pang mga kasama sa silid ni na Harper at Gerald ay nais ding tumulong. Ngunit ang kanilang buwan ng mga allowance ay nasa $1,000 lamang. Sa katunayan, talagang galit na galit si Gerald. Galit na galit siya kina Nigel, Danny at Blondie. Gayunpaman, hindi kinaya ni Gerald na panoorin si Noemi na inilagay sa isang mahirap na posisyon. Kahit na pag-aari niya ang shop na ito, hindi alam ng manager na si Flynn kung sino siya. Isa pa, hindi rin naging abala para kay Gerald na tawagan si Zach sa isang pribadong silid. Kaya naman, sinabi niya na lang sa magaan na paraan, pupunta muna ako sa banyo. Pagkatapos nito, umalis na siya sa pribadong silid. Nanlaki ang mga mata ni Alice sa gulat nang makita niya si Gerald na papalabas ng silid. Diyos ko, marami na akong nakilalang iba't ibang tao sa buhay ko pero ngayon lang ako nakakilala ng mas walang hiya pa sa kanya. Talaga bang tumatakas siya kung nandito pa ang mga babae? Sa oras na ito, nasa banyo na si Gerald. Alam niyang makabubuti para sa kanya na tumawag dahil walang sinabi ang mga security guard. Sa loob ng banyo, tumawag si Gerald. Mr. Zach! Gerald, tawagin mo na lang akong Zach. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Nagkaroon ako ng kaunting problema. Lihim na mayamang tao Kabanata Siyam. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald ang sitwasyon kay Zach at mabilis na tumango si Zach bilang tugon. Nga pala, Kuya Zach, may kilala ka bang nagngangalang Nigel Fisher? Narinig ko na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang restaurant sa Mayberry Commercial Street. Sa pagkakataong ito, mahigpit na nagtagpi-tagpi ang mga kilay ni Gerald. Hindi siya isang taong may anumang malas na saloobin. Gayunpaman, si Nigel ang nagbigay kay Yuri ng ideya na agawin sa kanya ang kasintahan ni Gerald na si Savia. Si Nigel ang dahilan kung bakit kinailangan niyang magdusa ng labis sa kahihiyan. Kaya naman, gustong-gusto malaman ni Gerald kung ano ang mangyayari kung mawala lahat ng pera ni Nigel at ng kanyang pamilya. Nigel? Oo, ang tatay niya ay isa sa mga nasasakupan ko. Bukod pa riyan, ang restaurant na pinapatakbo ng pamilya niya ay nakarehistro sa pangalan mo. May ginawa ba siyang masama sa iyo? Nag-ingat si Zach sa pagkakataong ito. Maya-maya, mabilis na sumagot si Zach. Alam ko na ang gagawin ko, Gerald. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na lang sa akin. Sa totoo lang, hindi alam ni Gerald ang gagawin ni Zach. Ito ay dahil hindi alam ni Gerald kung ano ang maaring gawin sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan at kapangyarihan upang pilitin ang iba. Kahit na talagang kinasusuklaman niya si Nigel, nakaramdam siya ng kakaibang pagkailang matapos magbigay ng mga utos. Pinili ni Gerald na huwag itong masyadong isipin. Pagkatapos ng tawag sa telepono, lumabas ng banyo si Gerald bago tumungo sa pribadong silid. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagbabago sa pribadong silid sa pagkakataong ito. Sa ngayon, sina Alice, Noemi at ang iba pang miyembro ng grupo ay nagsisikap na makipag-ugnayan sa isa't isa hanggat maaari upang malutas ang problemang ito. Kailangan nilang makahanap ng solusyon. Sa oras na ito, biglang pumasok si Flynn sa pribadong silid. Pagkatapos ay yumuko sa harap nila bago agad na humingi ng tawad. Natural lang, sinabi niya sa kanila na hindi na sila kailangang magbayad ng danyos para sa tangke ng arwana. Ang bawat isa ay labis na nalilito sa oras na ito. Nang biglang lumakad si Nigel, biglang napagtanto ng lahat ang nangyayari. Kapatid Nigel, ikaw ba yun? Lahat ng mga babae ay nakatingin kay Nigel nang may paghanga na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Iniisip pa rin ni Nigel kung ano ang maaari nilang gawin para matugunan ang bagay na ito. Sa katunayan, tumakbo siya papunta sa pribadong silid kanina dahil gusto niyang magtago. Gayunpaman, nagpasya siyang tumungo sa pribadong silid nang makita niya si Flynn na sumusugod doon na may gulat na ekspresyon sa mukha. Lumalabas na nalutas na ang usapin. Hindi inamin ni Nigel na hindi siya ang nakalutas ng problema. Sa halip ay ngumiti na lang siya at sinabing magkaibigan sina Brother Flynn at ang tatay ko. Maliit na bagay lang naman iyon
Pow! Kapatid na Nigel, ang galing mo talaga. Kapatid na Nigel, ikaw ang pinakamagaling. Agad na napabilib ang lahat ng mga batang babae kay Nigel. Si Alice ay nakatingin din kay Nigel sa oras na ito at nagsisimula na siyang mahulog kay Nigel. Kung tutuusin, siya ang may-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. Napahanga talaga siya at nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Sa oras na ito, bukas ang pinto at umungo si Gerald sa pribadong silid. Nako, tingnan mo, ngayon lang niya napagtanto na nalutas na pala ang bagay na ito. Nakatitig ang mga batang babae kay Gerald. Sa pagkakataong ito, lalong naiinis si Alice kay Gerald. Noemi, talagang nagtataka ako. Bakit ka nakikipagkaibigan sa isang taong katulad niya? Malamig na suminghot si Alice. Doon nalaman ni Gerald ang katotohanan na si Zach na ang bahala sa lahat para sa kanya. Bukod dito, lumapit si Flynn upang humingi ng paumanhin at ipaalam sa kanila na hindi na nila kailangang magbayad para sa mga pinsala. Siyempre, madaling mareresolba ang bagay na ito dahil si Gerald ang may-ari ng Emperor Karaoke Bar. Gayunpaman, base sa kung paano siya tinititigan ng lahat, alam ni Gerald na hindi na naman nila ito naiintindihan at malamang inakala nilang kay Nigel na dapat ang papuri. Paliwanag, ha. Naramdaman ni Gerald na ito ay ganap na hindi kinakailangan. Sa katunayan, noong una ay inakala ni Gerald na talagang maganda si Alice. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong gabi, wala nang interes si Gerald kay Alice. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit pinili niya na lutasin ang bagay na ito ay dahil lamang kay Noemi. Bukod dito, kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, alam ni Gerald na wala ring maniniwala sa kanya. Ayaw na sayangin ni Gerald ang anumang oras sa pagpapaliwanag sa sarili. Okay, dahil naayos na natin ang bagay na ito, bakit hindi na lang natin dalhin ang selebrasyon sa ibang lugar? Hayaan mong iregalo ko sa inyong lahat. Sa oras na ito, pinagsiksik ni Nigel ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang baguhin ang paksa. Tumingin siya kay Alice at sa lahat ng mga kasama sa silid. Syempre, ang daming tao agad na pumayag at ngumiti din si Alice kay Nigel. Kung ikukumpara kay Danny, pakiramdam ni Alice ay hindi lamang mas guwapo si Nigel, kundi mas may gulang at matatag din. Bukod dito, pakiramdam ni Alice ay may mahusay na koneksyon si Nigel at tiyak na makikinabang siya sa mga koneksyon nito sa hinaharap. Sigurado akong maraming nakakakilala kay Nigel. Diretso ang ekspresyon ni Noemi habang sinasabi niya, bakit hindi na lang natin ituloy ang selebrasyon bukas? Malapit na mag alas 4 ng umaga. Sa tingin ko, dapat na tayong umuwi. Wala sa mood si Noemi na magparty pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa pagkakataong ito, tumango rin si Harper at sinabing, oo, hindi na tayo pupunta sa ibang lugar. Uuwi rin tayo. Sa katunayan, ang mga kasama sa dormitoryo ni Gerald ay medyo nakaramdam din ng pagod. Noong una, lahat sila ay nasasabik na makilala ang lahat ng magagandang babae sa dormitoryo ni Alice. Gayunpaman, malinaw na ngayon na lahat ng mga lalaki mula sa dormitoryo ni Gerald ay talagang walang kwenta kumpara kay Danny at sa kanyang mga kaibigan. Ayos lang yan. Malamang hindi ka na makakapasok sa susunod na pagpunta natin. Isa pa, natatakot akong hindi rin ako makakapagsama ng maraming tao. Kaya mas makabubuti siguro kung ilagay mo na lang ito sa labas. Malamig na napatingin si Nigel kina Gerald at Harper. Saan tayo susunod? Pupunta ba kami sa restaurant mo? Tanong ng mga batang babae habang nakatingin kay Nigel. Inilahad ni Nigel ang kanyang daliri bago ito iwinagayway sa harap nila. Hindi, dadalhin ko kayo sa Wayfair Mountain Entertainment. Narinig nyo na ba ito dati? Ang sikat na Wayfair Mountain Entertainment? Gulat na tanong ni Alice. Iyon ang highlight ng Mayberry Commercial Street. Hindi ba iyan ang manor kung saan nagtitipon ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang tao upang magsaya? Tama si Nigel. Ang ilang mga tao ay hindi makakayang makapasok sa lugar na iyon sa kanilang buhay. Si Alice ay nagmula sa isang mayaman na pamilya at nagkaroon siya ng pagkakataon na masulyapan ang manor dahil sa kanyang sobrang yaman na tiyuhin. Sa hindi inaasahan, maipapasok din sila ni Nigel sa manor din dahil ang daming magagandang babae. Kukuha muna ako ng kotse. Hintayin nyo ako sa pasukan. Kinaway ni Nigel ang kamay niya bago siya lumabas ng pribadong silid. Ngayon, tunay na nabigani si Nigel sa kagandahan ni Alice. Sa katunayan, gusto niyang gamitin ang parehong teknik na itinuro niya kay Yuri para makuha ang loob ni Alice. Niniwala siya na ang bawat babae ay madaling mabibili ng pera. Noemi, bakit hindi ka sumama sa amin? Ngayon naman ang kaarawan mo. Hindi ba't sinabi mong gusto mo talagang makita
at maranasan ang Wayfair Mountain Entertainment mismo. May pagkakataon ka na ngayon. Sinubukan ni Alice na hikayatin si Noemi na sumama sa kanila habang hawak ang kamay nito. Oo, hindi pa tayo lahat nakakapunta roon. Kaya bakit hindi tayo lahat pumunta roon nang sama-sama ngayon? Isa pa, nandyan si Brother Nigel para protektahan tayo ngayong gabi. Siya ay lubos na kagalang-galang at tila may koneksyon sa Mayberry Commercial Street. Wala tayong dapat ipag-alala dahil nandito si Brother Nigel kasama natin. Gumiti rin si Danny nang may pag-asa. Sa pagkakataong ito, kumunot ang noo ni Noemi bago sinabing may isang bagay talaga akong hindi maintindihan. Alice, hindi mo ba naiisip na medyo kakaiba ang nangyari ngayon? Kumunot ang noo ni Alice bago nagtanong, kakaiba? Ano nung pinagsasabi mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang insidente tungkol sa tangke ng arwana? Oo, sagot ni Noemi habang patuloy na nakasimangot. Malinaw mong makikita na si Flynn ay napakamapilit at malinaw nang sinabi niya sa amin na bayaran ang danyos na $200,000. Noong mga panahong iyon, parang wala siyang ipinakitang konsiderasyon para kay Nigel at kinailangan pa siyang purihin at kumbinsihin ni Nigel para masigurong hindi sila pagbabayarin ng malaki. Gayunpaman, sa loob ng wala pang 10 minuto, lubhang nagbago ang kilos ni Flynn. Lumapit pa siya para humingi ng tawad sa bawat isa sa amin. Hindi ba't medyo kakaiba ito? Mabilis na ipinaliwanag ni Noemi ang sitwasyon. Natahimik agad ang lahat sa pribadong silid. Biglang sumagot si Harper, oo, kakaiba rin ako. Hindi si Flynn ang tipo ng taong madaling magbago ng ugali. Talagang hindi siya ang tipo ng taong madaling pakisamahan. Gaano man kagaling manghikayat si Nigel, paano niya mababago ang isip ni Flynn sa loob lang ng ilang minuto? Ibig mo bang sabihin ay may ibang tumulong sa atin? Tanong ni Alice. Napakiramdam din ay talagang hindi makatwiran ang sitwasyon. Masyado siyang abala sa paghanga kay Nigel at tuluyang binaliwala ang buong sitwasyon nila